Kabanata 1201, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Maaari mong simulan ang, nang tumayo sina Fei Long at Qin Shing sa arena, isang kagalang-galang na gininto ang katawan na kumilos bilang referee ay hindi nag-aksaya ng anumang oras at agad na inihayag ang pagsisimula ng laban. Matabang dragon, kumilos ka. May ngiti sa kanyang mukha, binunot ni Qin Shing ang kanyang espada, itinaas ang paningin, at tumayo. Matagal na niyang alam na si Fei Long ang pinakaduwag na tao sa Fnatic Legion. Alam din niyang si Fei Long ay isang shield repairer na may malakas na depensa, ngunit hindi pa rin niya sineseryoso si Fei Long. Isang duwag na may malakas na kalooban na lumaban, gaano man kalakas ang kanyang depensa, wala siyang gaanong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Higit pa rito, siya ay isang antas na mas mataas kaysa kay Fei Long, at ang kanyang lakas ay isang antas na mas mataas. Parang madali niyang matatalo si Fei Long. Mas malakas ako sa'yo, hahayaan kitang gumawa ng first move. Itinayo ng matabang dragon ang paningin, tumaas ang lakas nito, at isang malaking martilyo ang lumitaw sa likod nito, na yumanig sa kawalan. Takpan mo ang langit. Pagkatapos, itinayo ni Fei Long ang mga dobleng kaldero, ipinakita ang kasanayan sa pakikipaglaban na nababalot sa langit, at agad na bumuo ng isang malakas na linya ng depensa, na hamarang sa kanyang katawan. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Ngumisi si Qin Shing, sa huling pagkakataon na tinuya siya ni Fei Long, matagal na siyang hindi nasisiyahan kay Fei Long, at ngayon ay kinakalaban niya si Fei Long sa arena, kaya natural na gusto niyang talunin si Fei Long. Agad niyang sinaksak ang kanyang espada, na parang kidlat, na tumusok sa pagitan ng dalawang kaldero, naghahanda na tumagos sa linya ng depensa ng matabang dragon mula roon. Nang malapit ng tumagos ang dulo ng espada sa pagitan ng dalawang kaldero. Biglang nawala ang puwang, at isang kaldero ang umikot para harangan ang espada. Boom! Ang dulo ng espada ay tumusok sa kaldero, at isang malakas na pagsabog ang tumunog, na yumanig sa arena. Na-snap! Ang dulo ng espada ay hindi makatusok sa kaldero, ngunit nabasag ng kaldero. Ang mga putol ng espada ay ibinalot sa resulta ng labanan, at lumipad sa lahat ng direksyon, binasag ang espasyo at tinusok ang kawalan. Seal up! Ang kagalang-galang na gininto ang katawan na siyang referee ay nagwagayway ng kanyang kamay, at agad na naglabas ng alon ng tunay na enerhiya, na bumubuo ng isang layer ng hangin upang takpan ang ring. Kaagad, ang resulta ng labanan ay nablock ng gas shield, at ang lahat ng mga fragment ng espada ay hindi nakapasok sa gas shield, at nahulog sa singsing ng isa-isa. Fuck! Anong klaseng palayok ka? Tinitigan ni Qin Shing ang kaldero ni Fei Long habang nakahawak ang kanyang espada, na parabang nakakita siya ng multo. Stupot! Tumawa si Fat Dragon. Ilaga ang iyong ulo, itong palayok mo ay, ang antas ng isang maharlikang sandata. Noon lang malinaw na nakita ni Qin Shing ang kalidad ng kaldero sa kamay ni Fei Long, at agad siyang natulala at nagulat. Ang espada sa kanyang kamay ay nasa antas lamang ng sandata ng ninuno, dalawang mundo sa likod ng wangguo ni Fei Long. Sa ilalim ng mga pangyayari na ang pagkakaiba sa lakas ay hindi masyadong malaki, maaaring durugan ng King Artifact maging ang Holy Artifact, kaya paanong ang kanyang Ancestral Artifact ay hindi masisira. Si Zuan Chendaozong sa orihinal ay mayroon lamang dalawang banal na sandata, ang isa ay ang Holy Heaven Sword at ang isa ay ang Dragon Pointing Spear, na parehong nasa kamay ng Daoist at Tao Jin. Nang maglaon, binigyan ni Lu Chen sina Bai Chun at Xing Fang ng dalawa pang basurang banal na espada. Bilang karagdagan, bukod sa Fanatical Legion, ang ibang tao ay walang anumang sagradong sandata, kahit si Qin Shing ay gumagamit lamang ng Ancestral Sword. Ngayon mo lang alam, huli na. Nagkusa si Fei Long na umatake, mamaling mula sa depensa tungo sa opensa, at gumawa ng isang putok, huwag mong isipin na kaya ko lang depensahan at hindi umatake. Sa katunayan, ang atake ko ay kasing lakas. May atake sa umutot ang pag-aayos ng kalasag. Hindi pinaniwalaan ni Qin Shing ang kalokohan ni Fei Long, kaya kumuha siya ng ekstrang Ancestral Sword at pinutol ito. Na-snap! Ang kaldero ay tumama sa talim ng espada, at nabasag ito sa lugar. Masyadong mababa ang kalidad ng backup na Ancestral Sword ni Qin Shing, nasira ito ng mas mabilis at mas lubusan. Ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Sa isang iglap, naging asul ang mukha ni Qin Shing. Lumalabas na ang ranggo ng kasanayan sa pakikipaglaban ng Fat Dragon ay napakataas,
na mas mataas sa pinakamataas na ranggo ng ranggo sa lupa, at tiyak na ito ay isang ranggo ng langit na kasanayan sa pakikipaglaban. Ito ay nakakatakot, ang Fat Dragon ay hindi lamang may isang king weapon, kundi isang makalangit na kasanayan sa pakikipaglaban. Do you dare to say na wala siyang combat power? Halika, halika, kainin mo ang mataba mong amo. Ang isa sa mga kaldero ni Fei Long ay nabasag ang espada ni Qin Shing, at ang isa pang kaldero ay dumating din, na may mas malaking kapangyarihan kaysa sa nauna. Nang mabaril ang palayok, giniba nito ang espasyo sa singsing, nabasag ang walang laman sa paligid, nayanig ang buong singsing, at yumanig pa sa lupa. Gusto ko ito. Ang espada ni Qin Shing ay nabasag din, at ang distansya ay napakalapit kaya hindi niya ito naiwasan. Makakagat lang siya ng bala at makalaban. Buong lakas, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay sa mga palad at hinarap ang kaldero. Boom! Hinampis niya ng dalawang palad ang kaldero at gumawa ng malakas na ingay. Ang kapangyarihan ng kaldero ay dumurog sa mga palad, ang kaldero ay tumama sa magkabilang palad at nabasag ang magkabilang braso, at ang natitirang lakas ay hindi naubos, at patuloy na sinampal ang katawan ni Qin Shing. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Qin Shing na ang kanyang mga kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba, ngunit alam niya na ang oras ng kamatayan ay dumating na, at ang lahat ng iniisip ay nawala, kaya't siya ay bumantong hininga, pumikit at naghintay na ang kanyang katawan ay tanggayan ng hangin, matabang dragon. Pagkatapos ng isang hininga, nalaman ni Qin Shing na nandoon pa rin ang pisikal na katawan, ngunit ang pot power ng nakamamatay na suntok ay nawala, kaya nagulat siya sa pagmulat ng kanyang mga mata. Noon lang nalaman ni Fei Long na si Fei Long ang nagsisi sa kanya sa tamang panahon, at siya ay naawa sa hindi pagsira sa kanyang pisikal na katawan. Bagamat nawala ang kanyang mga braso, nandoon pa rin ang kanyang pangunahing katawan. Pagkatapos niyang bumalik at magpagaling kasama si Genius Dibao, mabagal pa ring lumaki ang kanyang mga braso. Tapos na ang ating mga hinaing. Sabi ni Fei Long. Sang-ayon. Walang pagpipilian si Qin Shing kundi ang tumango, wala siyang pagpipilian kundi ang tumango, wala siyang kapangyarihang makipagtawaran. All the way sa martial arts, iginagalang ang malalakas. Ano man ang paglutas ng anumang mga hinaing, ang malakas ang may huling say, o ang kamao ang magpapasya. Natalo ka, hanggang dulo. Sabi ulit ni Fei Long. Natalo ako, tatapusin ko, pero gusto kong malaman kung gaano kalakas ang ginamit mo ngayon lang. Muling tumango si Qin Shing, ngunit muling nagtanong. Malamang, 60-70%. Nag-isip sandali si Fei Long at sinabi iyon. Sumisichit. Napabuntong hininga si Qin Shing sa lugar. Ano ang konsepto ng 60% o 70%? Yan ang konsepto ng casual shooting. Ibig sabihin, binitay at binugbog siya ni Fei Long. Kung sinubukan ni Fei Long ang kanyang makakaya, maaari pa niyang talunin ang Venerable Earth, na talagang nakakatakot. If I remember correctly, the main material of a king weapon is fairy silver and 10th order beast peel. Paano mo nakuha? Tinitigan ni Qin Shing ang dalawang bagong casting pot, at hindi maiwasang magtanong muli. Alam niya na si Fei Long ay isang metalsmith, ngunit hindi niya akalaing may kakayahan si Fei Long na makuha ang dalawang pambihirang materyales na iyon. Lalo na ang Sianin, talagang wala sa Eastern Desolation Territory. Dala dito ni Kuya Lu Chen. Sabi ni Fat Dragon. Sumisichit. Muling napabuntong hininga si Qin Shing. Lu Chen? Anong klaseng freak ito? Kahit na ang walang kamatayang pilak ay maaaring makuha, ito ay talagang isang pag-iral na may pinakamakapangyarihang paraan. Napakataas ng iyong combat skill rank, huwag mong sabihing wala nito ang ating Zuan-Chen Daosek, natatakot ako na wala rin nito ang buong Eastern Wasteland, saan mo ito natutunan? Huminahon si Qin Shing at muling nagtanong. Itinuro ito ni Kuya Lu Chen. Sabi ni Fat Dragon. Sa pagkakataong ito, huminga ng malalim si Qin Shing. Lu Chen, nagbibigay ka lang ba ng mga pangunahing table task sa Fnatic Legion? Bakit nagbibigay pa ng mga kasanayan sa pakikipaglaban? Hindi nakakapagtaka. Kung hawak pa ni Qin Shing ang kanyang kamay, tiyak na sinampal niya ang kanyang ulo sa mga oras na ito dahil bigla niyang napagtanto ito. Kabanata 1202, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Noon lang niya naalala na ang mga taong iyon sa Fanatical Legion ay umatras kaagad pagpasok nila sa bundok,
at bihirang pumunta sa bulwagan ng mga punto ng sekta upang makipagpalitan ng mga bagay, kabilang ang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Si Lu Chen pala ang nag-asikaso sa lahat. Ang mga benepisyo ng iyong Fanatical Legion ay hindi lamang mga table task, kundi pati na rin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, hindi makapaniwala at nabigla si Qinsheng. You guessed half right. It's not just pills and combat skills, there are more things you dream and want but can't get. Otherwise, do you think that my amazing combat power is really achieved by myself? I really don't have ang kakayahang iyon, lahat ng ito ay pinalaki ni Senior Brother Lu Chen. Panipi, tumingin si Fei Long kay Qinsheng nang may pang-aalipusta, at galit na sinabi, sa totoo lang, may magandang impresyon si Lu Chen sa iyo, at gusto niyang isama ang lahat ng iyong mga disipulo sa 5 Revelations, ang hukbo at sanayin sila ng sama-sama. Sayang, ipinahiwatig ko sa iyo na tinanggihan mo pa rin si Senior Brother Lu Chen, dahil wala ka sa tamang landas, talagang pinalampas mo ang isang magandang pagkakataon. Kahit pumunta ka sa Central Continent, hindi mo alam kung paano ang welfare doon. Maihahalin tulad ba ito sa ating Fanatic Legion? Nang marinig ang pagbulyaw ni Fei Long, hindi nakaimik si Qinsheng at tahimik na bumaba ng ring. Sa sandaling ito, si Qinsheng ay nasa isang masalimuot na kalagayan, at may hindi maitagong hitsura ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Nanalo si Nangong Zilong. Sa tunog ng pagbagsak ng referee ng Golden Venerable, natapos ang laban. Makapangyarihan ang matabang dragon. Sina Gao Hai, Aishan at Shuho, kasama sina Quan Sheng, Vest at Niuding, ay sumigaw sa lugar upang i-refresh ang Fat Dragon. Sa paligid lamang, ang mga disipulong iyon ng Heavenly Tribulation Realm at ang 5 Tribulations ng Zuan Chendao Sect ay nakasimangot at nahihiya. Hindi nila inaasahan na matatalo si Qinsheng kay Fei Long, at matatalo siya ng napakabilis, isa talaga itong multo. Sa madaling salita, mas mahina sila sa harap ni Fei Long. Paano nito maderama ang kanilang 5 gumagalaw na mga disipulo na sobrang miserable? Ang Fat Dragon ay mayroon lamang 4 na kalamidad, at nalampasan na niya ang ika-4 na kalamidad. Hindi ko alam kung naging matatag na ang kanyang kaharian. Hoy! Sabay-sabay kayong sumigaw, makapangyarihan si Fat Dragon. Nang akala pa lang nila ay nakakita sila ng multo, may nakasalubong pa silang mas nakakatakot. Lumapit si Ruhoa na may dalang 2 higanting martilyo at hiniling sa kanila na i-cheer si Fat Dragon. Ito, Senior Sister Ruhoa, sparring lang naman sa pamilya mo, kaya hindi mo kailangan ng ganoong kalaking party. Sabi ng isang alagad ng 5 kapigatian na may mapait na mukha. Sumisigaw ka ba o hindi? Si Ruhwa ay may hawak na 2 malalaking martilyo sa isang kamay at pinipili ang kanyang mga butas ng ilong sa kabilang kamay, ang kanyang mga salita ay malamig at nagbabanta. Sa simula, orihinal na gustong tanggapin ni Lu Chen ang grupong ito ng mga disipulo ng 5 tribulation sa hukbo. Kung sasali sila, magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Nakakalungkot lang na hindi alam ng grupong ito ang daan, at pilit nilang nilalakad ang daan ng Central Continent kasama si Qin. Talagang hindi nila alam kung ano ang gagawin at sasayangin ang magandang intensyon ni Lu Chen. Kaya naman, lalong hindi rin sila nagustuhan ni Ruhoa, at sinamantala ang pagkakataon na ipahiya ang mga taong ito. Makapangyarihan ang matabang dragon. Mabilis na sumigaw ang grupong ito ng mga alagad ng 5 kapigatian, ang lakas ng loob nilang sumalungat sa kalooban ni Ruhoa. Si Ruhoa ay ipinanganak na malakas. Ang espesyal na pangangatawan na ito ay may malaking potensyal at mataas na kakayahan, hindi banggitin ang kapangyarihan ng labanan. Kung titignan pa lang ang 2 dambuhalang martilyo na kasing laki ng isang mesa ay masasabi mong hindi ito madaling guluhin. Bukod dito, naabot na ni Ruhoa ang pang-4 na kalamidad, napakadaling tamaan ang mga tao sa pamamagitan ng pagtalon sa mga hakbang, maaari mo silang bitahin at matalo ng basta-basta. Sa oras na ito, si Fat Dragon, na nakatayo pa rin sa ring at tinatangkilik ang tagumpay, ay hindi na pinabayaan ang pagkakataong ito na magkunwaring agresibo, at agad na itinaas ang kanyang ulo, "Caught, I am not mighty, who is mighty?" Ngunit sa sandaling ito, sa itaas ng langit, sa mga ulap, may mga boses na bumababa. Itong pag-aayos ng kalasag, gusto ko. Ang pag-aayos ng mga kalasag ay napakabihira, at ako ay nahulog sa pag-ibig sa kanila. Ang paningin ng anak na ito ay isang martilyo. Ito ay may mga kwalifikasyon ng isang metalsmith. Gusto ko ito.
Halika dito, akayin mo ang taong ito sa tabi natin. Pagkaraang bumagsak ang tinig sa singsing sa tabi ni Fei Long, mayroong higit pang mga gintong kagalang-galang. Ang mga gintong kagalang-galang na ito ay dumating upang hilahin si Fei Long sa ilalim ng pagkakasunod-sunod ng nasa itaas. Matabang bata, ikaw ay pinagpala, natagpuan ka ng aking santo, sumama ka sa akin. Fei Long, tama ba? Nagustuhan ka rin ng aking pantas. Kung hindi ka sasama, kailan ka pa? Yan. Nangang Zilong, gusto ng santo ko na ilayo kita, sana huwag kang tumanggi. Ang mga gintong kagalang-galang na ito ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Bagamat mahigpit ang kompetisyon, napanatili nilang lahat ang kanilang kilos. Hindi nila sinubukang agawin ang mga tao, ngunit hinayaan si Fei Long na pumili ng mag-isa. Ang galing talaga, pero hindi pa ako nanalo sa unang pwesto, at hindi pa ako makakapili sa oras na ito. Sana mga Panginoon ko, maghintay at maghintay. Tuwang-tuwa si Fat Dragon, bumaba sa ring, at saka lumipad. Lahat ng mga gintong estatwa. Kuya, tingnan mo ako, napakaraming puwersa ng Central Continent ang naririto para kunin ako. Sa unang pagkakataong bumalik si Fei Long, nagpanggap siyang agresibo kay Lu Chen. Kung gayon bakit hindi mo kunin ang pamilya? Ngumiti si Lu Chen. Tik, meron ba silang benefits ng Legion natin? Si Fei Long, sa kabilang banda, ay may masamang tingin, hindi ba't nakakahiya na sumama ako sa kanila? Sinasabi na upang sanayin ang mga tao sa ilalim ng sekta, ang mga puwersa ng Central Continent ay madalas na pumapasok sa karanasan sa buhay at kamatayan, na napakaangkop para sa iyo. Pupunta ako, pinakaayaw ko ang karanasan sa buhay at kamatayan. Napakaduwag mo, magsanay ka ng 3 o 5 beses, at makakawala ka sa kaduwagan mo. Hindi ko ito babaguhin. Bakit? Counseling is my characteristic, kung babaguhin ko, hindi na ako tatawaging Nangang Zilong. Fuck! Huwag kang magtago. Kuya, huwag mo akong patulan ng malakas. Sa ordinaryong larangan, natapos din ang ikalawang round ng final. Mabilis na natalo ni Wei Ping ang kanyang kalaban at madaling nakapasok sa final. Pagkatapos, ito ang huling laban, nagpasya sina Fei Long at Wei Ping para sa unang lugar. Ngunit nais ni Fei Long na mawala ang karera. Anong klaseng laro ang isusuko mo? Walang kwenta. Hindi ka nag-sign up para maglaro, at kung aakyat ka para maglaro, ikaw ang numero 1. Hindi pinayagan ni Lu Chen si Fei Long na talikuran ang laro. Kung nanalo ako sa unang pwesto, lahat ng puwersa ng Central Continent na iyon ay mananakawan sa akin. Sinabi ni Fei Long na may mapait na mukha, anyway, naabot ko ang layunin ko na umakyat para lumaban, at tinalo din siya ni Qin Shing, kaya ano pa ang dapat magsimula. Huling pagkakataon ng ang Black Rock Sect ay napalibutan at napigilan, si Wei Ping ay medyo mayabang. Hindi mo ba siya gustong bugbugin sa daan? Sabi ni Lu Chen. Kung ganoon, bakit hindi siya binugbog ni Senior Kuya, at kailangan kong gawin ito? Ayokong ay bully ang maliit sa malaki. Ako rin. Roll. Nainip si Lu Chen, iniunat ang kanyang malaking paa, tinamaan ang puwet ni Fei Long, at sinipas si Fei Long. Hoy, binatukan na naman ako ni Senior Kuya dahil hindi ako nagsasalita tungkol sa martial arts. Ang Fat Dragon ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, ang kanyang buong katawan ng taba ay lumipad sa hangin, ngunit nahulog lamang sa singsing, halos nahulog na parang tae. Fat Long, halika, optimistic ako sayo. Galing sa rest area ang tawa ni Slender Tiger. Payat na bata, tumingin ka sa likod at tingnan mo na hindi kita haharapin. Nagmura si Fat Long, nagmamadaling bumangon, at nakita ang isang taong nakatayo sa harapan niya. Hindi na kailangang maging mapagbigay. Napangiti si Wei Ping, nakatitig kay Fei Long, nakatingin sa itaas at sa ibaba, iniisip ang lakas ng pakikipaglaban ni Fei Long sa kanyang puso. Kabanata 1203, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Noon pa lang ay pinapaligiran at sinusupil niya ang Black Rock Sect, gusto niyang labanan si Lu Chen para makita kung gaano karaming impormasyon ang mayroon si Lu Chen, at kung talagang kasing lakas ba siya ng sinabi ng alamat. Ngunit kalaunan, ipinakita ni Lu Chen ang kanyang supernatural na kapangyarihan, nilaslas si Yan Shen, dinurog ang lahat ng Venerable Earth ng Poison Sect, at tinalo ang Venerable Qing Tian ng Poison Sect gamit ang isang espada.
Mula noon, alam niya na ang distansya sa pagitan nila ni Lu Chen ay langit at lupa lang, at hindi man lang siya kwalipikadong labanan si Lu Chen. Kaya naman, umatras siya at ibinaling ang kanyang target sa mga nasasakupan ni Lu Chen. Naisip niya na napakalakas ng combat power ni Shang Guanjin, at kwalipikado siyang makipaglaban sa kanya, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang pagkakataong makipagkompetensya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Shang Guanjin ay hindi pumasok sa ordinaryong arena ngayon, ngunit ang Royal Shield Preparer ni Shang Guanjin ang dumating sa halip. Sa martial arts, kakaunti ang mga mandirigma na nagkukumpuni ng mga kalasag, at walang gustong maging tagapag-ayos ng kalasag. Dahil, ang pangkalahatang pag-aayos ng kalasag ay may pagtatanggol, walang pag-atake, ito ay angkop para sa pagprotekta sa iba, at ang sarili nitong kapangyarihan sa labanan ay medyo mahina. Kaya naman, sa simula, mababa ang tingin niya kay Fei Long, sa pag-aakalang si Fei Long ay maswerte lang na maabot ang huling round. Nang makita niya na si Fei Long ay hindi lamang may mataas na depensa, ngunit mayroon ding mataas na pag-atake, at natalo si Qin Shing sa isang palayok, kailangan niyang tumingin kay Fei Long ng iba. Ikaw, kaya mo bang panindigan ang regalo ko? Ngumisi si Fei Long sa panunuya ni Wei Ping, at halos ayaw tumingin kay Wei Ping. Ang isang maliit na Heavenly Tribulation Realm ay naglakas loob na magsalita ng buong tapang sa harap ng Fat Lord, talagang hinahangaan kita. Panipi. Oh, anong maliit na Heavenly Tribulation Realm? Sa tingin mo ikaw ay isang kagalang-galang, at lahat ng nasa ibaba ng kagalang-galang ay isang langgam. Nairita si Wei Ping, ikaw ay nasa Heavenly Tribulation Realm, at ikaw ay nasa Fourth Tribulation Realm lamang. The realm is a lot lower. Hindi ko nga alam kung bakit hiniling sa iyo ng mga tao sa Central Continent na mag-sign up. Hinayaan nila akong magsumbong, ano bang pinagyayabang mo? Direktang tumalikod si Fei Long, na may napakayabang na ugali, ito ay ang kagalang-galang, hindi ang Heavenly Tribulation Realm, iyon ang target ng kapangyarihang panlaban ng iyong Fat Master, naiintindihan mo. Okay, tuturuan kita kung paano maging mabuting tao. Gusto kong malaman mo na may kapalit ang pagmamayabang. Natigilan si Wei Ping kaya nausok ang kanyang 7 orifice, at agad siyang naglabas ng isang banal na espada. Sa katunayan, mayroon lamang siyang ancestral sword sa kanyang sarili, at palagi niyang ginagamit ang ancestral sword upang walisin ang parehong antas. Ngunit nang makita niya ang ninuno na espada ni Qin Shing na binasag ng haring palayok ni Fei Long, medyo nagpanik siya. Upang maging maingat, direkta niyang hiniram ang banal na espada mula sa kanyang dakilang nakatatanda. Maaari mong simulan ang. Nang makitang puno ng pulbere ang dalawa, alam ng referee na handa na sila, at agad na inihayag ang pagsisimula ng laban. Takpan mo ang langit. Agad na naglagay si Fat Dragon ng 2 kaldero, itinaas ang paningin, itinukod upang takpan ang langit, at pinigilan ang kalaban na gumawa ng sorpresang pag-atake. Sinasabi ni Wei Ping na siya ang numero 1 sa Heavenly Tribulation Realm sa Eastern Wasteland, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa kay Qin Shing. Bagamat may tiwala siyang matatalo si Wei Ping, hindi siya nang ahas na maliitin ang kalaban sa harap ni Wei Ping. Ganito rin ang kaso, marami na siyang nakitang pamamaraan ni Lu Chen sa pagpapanggap na baboy at pagkain ng tigre, at natatakot siya na si Wei Ping ay tao rin tulad ni Lu Chen. Mayroon pa bang ilang malalakas na lalaki na tumaob sa kanal sa mga kamay ni Lu Chen? Ayaw niyang siya ang tumaob ng bangka. Kaya bakit mag-iingat? Hindi ba't sinabi mo na ikaw ay laban sa kagalang-galang, at natatakot ka pa rin sa aking maliit na Heavenly Tribulation Realm? Ngumisi si Wei Ping, itinayo ang paningin, nag-concentrate dito, at naghanda sa pag-atake. You know what a fart? It's not superfluous to be cautious. Could it be that I will put it generously, waiting for you to slowly piece off? Sabi ni Fei Long, hindi kita liligawan, kundi liligawan kita. Oo ako. Kalokohan, kumilos ka, at kainin mo ako. Inihagis ni Wei Ping ang kanyang espada, naglaslas ng buong lakas, at inatake si Fei Long. Ang espadang iyon, pagkatapos durugan ang buong espasyo, direktang tumama sa isang king cauldron. Boom! Pinutol ng talim ng espada ang kaldero, pumutok ang mga sparks, at yumanig ang tunog sa kalangitan. Ang buong lakas ng sword force ni Wei Ping ay hindi makalusot sa isang kaldero ng antas ng hari, at hindi rin ito makalusot sa malakas na layer ng depensa na tumatakip sa kalangitan.
Oo naman, ang isang king weapon ay isang king weapon, at mahirap masira. Sa ilalim ng espada, walang nangyari sa kalaban, at medyo naging pangit ang mukha ni Wei Ping. Sa isang tunggalian sa isang tagapag-ayos ng kalasag, kung hindi mo masira ang baluti ng kalaban, paano ka mananalo? Kung normal na shield repair, okay lang. Sapagkat, ang isang normal na tagapag-ayos ng kalasag ay may hawak na malaking kalasag sa isang kamay at isang sandata sa kabilang kamay, at sa likod niya ay may kapintasan. Napaka-abnormal ni Kefei-long, okay. Ang taong matabang ito ay hindi gumagamit ng kalasag, ngunit isang palayok, at nagbabalik ng dalawang palayok. Ni hindi siya gumagamit ng sandata, at ipinagtatanggol niya ang lahat ng walang anumang kapintasan. Ang lakas mo ay mas malakas kaysa sa Qinshing, ngunit isa ka pa ring ulam. Tumawa ng malakas si Fei Long, kinuha ang double pot, at humakbang papalapit kay Wei Ping. Halika ulit, si Wei Ping ay nagpakawala ng malakas na dagindong, nilampasan ang harapan, lumundag ng mataas, ibinaba ang kanyang espada, at ang talam ay parang kidlat na lamalas mula sa hangin, na nahati ang ulo ni Fei Long. Tik! Gusto mo akong hampasin sa ulo, pero walang pinto. Malamig na bamantong hininga si Fei Long, at ang isang king pot ay agad na lumipat sa tuktok ng kanyang ulo, na hamarang sa espada ni Wei Ping. Boom! Ang espadang iyon ay hindi makalusot sa depensa ni Fei Long, diretso itong tumama sa king pot, at muling lumabas ang mga spark mula sa laslas, at ang pagsabog ay malakas at malakas. Sa hindi inaasahan, ang espadang ito ay isang maling galaw, si Wei Ping ay hindi tumama ng buong lakas, ngunit sa sandaling ang espada ay tumama sa kaldero, hiniram niya ang kanyang lakas, at ang target pala ay ang likod ni Fei Long. Gitna. Bago bumagsak si Wei Ping sa lupa, ang espada na tinadtad sa kaldero ay mabilis na gumalaw pababa, tumago sa puwete ni Fat Dragon. Saktan mo ang kapatid mo. Sa isang kisap mata, sumigaw ng malakas si Fat Dragon nang hindi ginagalaw ang kanyang mga kamay, ngunit isang kaldero ang lumabas mula sa hindi kapani-pani walang anggulo, na nakaharang lang sa kanyang puwitan. Boom! Ang espadang iyon ay hindi tumama sa katawan ni Fei Long, ngunit naharang ng kaldero, hindi makalusot sa linya ng depensa ni Fei Long. Fuck! Anong klaseng defensive skill ito? How can this cauldron automatically defend? Na-miss ni Wei Ping ang espada, at nagmamadaling umatras, at sa sobrang galit ay sumabog siya. Fuck! Matatawag bang combat skill ang isang combat skill na hindi automatikong ipagtanggol ang sarili? Tumawa si Fat Dragon, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang ngiti, at tumingin ng mabangis, nangunguna sa mundo ang aking defensive combat skills. Kung gusto mong itago ang likod ni Lao Su, masyado kang nag-iisip. Pero, sanay akong tit for tat, gusto mong saksakin ang likod ni Lao Su. Dudurugin ko ang puweten mo, at babayaran mo ito. Sa bagay, hindi naman dumpense si Fei Long sa pwesto, pero naglunsad siya ng double boiler attack. Okay, hindi na ako makikipaglaro sa iyo, ikaw na, retake my trick. Then let me see the attack power of your shield repairer. Seryoso ang mukha ni Wei Ping, tinitigan niyang mabuti si Fei Long, naghahanap ng anumang mga kapintasan. Matatag siyang naniniwala na kahit gaano pa kahusay ang isang tagapag-ayos ng kalasag, may mga kapintasan. Lalo na kapag umaatake ang tagapag-ayos ng kalasag, talagang maraming butas, at tiyak na may pagkakataong masira ang depensa ni Fei Long. Kainin mo ang kaldero ko. Dinampot ni Fei Long ang isang malaking kaldero at ibinato kay Wei Ping. With that nabasag, ang buong arena ay nayanig, ang buong espasyo ay nabasag, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nanginginig. Ang kapangyarihan ng kaldero na ito. Naramdaman ni Wei Ping ang kapangyarihan ng kaldero, na isang malaking banta. Kaagad, kumislap ang figure ni Wei Ping, iniiwasan ang palayok ni Fei Long, at sinaksak ang espasyo sa kanan ni Fei Long habang umiiwas pa rin. Boom! Ang espadang iyon ay hindi pa rin makatusok sa depensa ni Fat Dragon, at naharang ng isang kaldero. Kabanata 1204, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. My defense is the best in the world, there is no flaw to speak of, how can you break it? Umungol si Fei Long, dinampot ang dobleng palayok, umindayog pa kaliwa at kanan, wala akong ganap na lakas, sa ibaba ng kagalang-galang, huwag mong isipin na sirain ang aking nababalot sa langit na kakayahan sa pakikipaglaban.
Sabay-sabay na kinuha na ng litrato ang dalawang kaldero, dahilan upang tuluyang gumuho ang espasyo ng singsing, at hindi napigilan ni Wei Ping dahil umiiwas siya sa kaliwat kanan. Boom! Si Wei Ping ay walang pagpipilian kundi ang hamarang gamit ang kanyang espada, ngunit natama ng malakas ng isang kaldero, at ang espada ay sumabog at nabasag sa lugar. Bagamat isang sagradong sandata ang kanyang espada, ito ay mababang uri at mababang kalidad. At ang kapangyarihan ni Fei Long na takpan ng langit ay mas malakas kaysa sa kanyang kapangyarihan ng espada, ang kanyang mababang uri na banal na espada ay hindi kayang tiisin ang mataas na kalidad na sandata ng hari sa mga kamay ni Fei Long. Sa tingin ko, maging ang banal na espada ay nabasag, nagulat si Wei Ping at gustong aminin ang pagkatalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis si Fei Long, at bago pa niya masabi ang input, isang malaking palayok ang kakaibang lumampas sa harapan at tinamaan siya mula sa likuran, siya. Na-snap, si Wei Ping ay binaril ng paatros, tulad ng isang shooting star, hinampas sa air shield sa paligid ng ring, at pagkatapos ay nahulog sa ring, nakahiga sa lupa at hindi na makabangon. Damn! Fat boy? You actually spanned my ass? So vicious. Pinilit ni Wei Ping na uminom ng ilang table task at nilunok ang mga ito habang umiiyak at nagmumura. Hahaha. Gayunpaman, sa labas ng arena, nagkaroon ng tawanan mula sa hindi mabilang na mga audience. Dahil, ang puweten ni Wei Ping ay hinampas ng kaldero ng Fat Dragon, at siya ay nakahiga sa singsing na dahan-daang kumikislot, napaka nakakatawa. Tik! Gusto mong saksakin ang puweten ni Lao Su, para hindi ka mabisyo. Sa tingin ko, noong kinukulong mo at pinipigilan ang Black Rock Sect, medyo pinaghirapan mo, kaya hindi mo siya napatay. Ngumuso si Fat Dragon, at sinabing, kung hindi, masasabog ko ang buong katawan mo, at kapag binago ng iyong primordial spirit ang katawan mo, natatakot akong matapos ang iyong martial arts future. Nang marinig ito, hindi umimik si Wei Ping, ang kanyang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba, at walang silbi ang magsabi ng anuman. Bukod dito, talagang maawain si Fei Long, kung hindi, maaari niyang kitilin ang buhay ng kanyang aso sa pamamagitan ng sampal na iyon. Si Nangang Zilong ay nanalo at naging numero 1 sa normal na kompetisyon. Ang gininto ang katawan na kagalang-galang na naging referee ay natapos ang kanyang anunsyo, at agad na binago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na siya referee, kundi manliligaw, you have performed well. Hinahangaan ka noon ng santo ko. Sana sumama ka sa amin, pumunta ka sa Central Continent para mag-practice, at sumali sa team namin, Power. Teka, itong shield repair ay bagay sa atin, dapat sumunod siya sa akin. Nangang Zilong, halika sa tabi ko. Ang pangkat na kinabibilangan ko ay may malaking teritoryo, maraming aura, at magandang kapakanan. Nangang Zilong, mas mabuti ang kapakanan ng ating panig. Sa oras na ito, isa-isang lumitaw ang mga gintong estatwa, at hindi mabilang na mga sanga ng olibo ang nakapalibot sa matabang dragon. Ito, at least ipaalam mo sa akin, ano ang pangalan ng iyong kapangyarihan? Tanong ni Fei Long ng ganito. Sektang Yanluo, Wind Volcano, ang lambak ng pangako, Tianhuang Academy. Nang marinig ang mga pangalang iniulat ng mga gintong kagalang-galang na iyon, hindi nakaimik si Fei Long. Ano ito? Kahit library, lahat sila ay maliliit na kapangyarihan sa Central Continent, kahit na maliliit na kapangyarihan, sa pangkalahatan ay hindi sikat. Kung ang maliliit na kapangyarihang ito ay mahuhulog sa Eastern Desolation Territory, ang kanilang lakas ay talagang hindi kapanipaniwala, ngunit hindi sila sapat sa Central Continent. Ang mga dakilang puwersa sa Central Continent ay hindi mula sa anumang relihiyon, anumang bundok, anumang lambak, o anumang patio. Ang mga pangalan ng malalaking puwersang iyon ay may salitang gobyerno pagkatapos nila. Sapagkat, ang mga malalaking puwersang iyon ay may mga tunay na hari na nakaupo sa kanilang mga bayan, at sila ay tinatawag na mga palasyo o isang katulad nito. Paumanhin, gusto kong sumali sa malaking kapangyarihan. Sinadya itong sinabi ni Fat Dragon, at tumangala, nakatingin sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, sa itaas ng kalangitan, sa mga ulap, ay dumating ang isang marilag na tinig, maganda ang pag-aayos ng kalasag, malaki ang potensyal, ngunit sa kasamaang palad ay medyo mababa ang antas, at hindi pa ito umabot sa pamantayan ng pagpasok ng palasyong ito.
Ang pahayag na ito ay nagpasya na si Fei Long ay maaari lamang sumali sa isang maliit na puwersa, at hindi kwalipikadong sumali sa isang malaking puwersa. Mas gugustuhin kong hindi pumunta sa Central Continent kung hindi ako sasali sa isang malaking kapangyarihan. Nagmamadaling bumaba ng ring si Fei Long, sinamantala ang pagkakataong samantalahin ang pababa ng asno, upang hindi magkaroon ng mahabang gabi at panaginip. Anong malalaking puwersa at maliliit na puwersa? Ayaw niyang pumasok. Sa pagtanggi ng malalaking puwersa, makakapagtatag siya ng dahilan para hindi sumali sa anumang maliliit na puwersa. Iisipin na lamang ng iba na siya ay mayabang, at walang maghahinala na nagbibiro siya sa paglalaro sa kompetisyon sa pagpili, kung hindi, siya ay magwawakas ng masama. Bagamat nadurudge na ang puwete ni Wei Ping, maganda pa rin ang kanyang talento, at may mga maliliit na puwersa pa rin na nabighani sa kanya. Kaya lang, imposibleng mapaboran si Wei Ping ng malalaking puwersa. Maging si Qin Shing, na ang mga braso ay natangay ng matabang dragon at hindi maganda ang pagganap, ay mayroon pa ring maliit na puwersa na gustong kunin siya. Kaya lang medyo nasaraan ang loob si Qin Shing at tinanggihan ang maliit na puwersang iyon, mas piniling manatili sa Eastern Desolation Territory sa halip na pumunta sa Central Continent. Sa mga disipulo ng Five Revelations ng Zhuanchen Dao Sect, 5 o 6 sa kanila ang pinaboran ng maliliit na puwersa sa audition, at hinailan ng maliliit na puwersa. Gayunpaman, ang karamihan sa mga disipulo ng 5 kapigatian ay hindi sapat na namumukod tangi at hindi pinapaboran ng anumang puwersa, kaya maaari lamang silang magpatuloy sa pagsasanay sa Eastern Desolate Territory. Maaari lamang silang maghintay para sa susunod na Central Continent Selection Tournament at subukang muli. Natapos na ang lahat ng ordinaryong kompetisyon, at bukas na ang Super Competition, mangyaring anyayahan ang mga unang kalahok sa ring. Malakas na inihayag ng isang gintong kagalang-galang. Kakaunti lang ang mga kalahok sa Super Arena, sa kabuuan ay 6 na tao. Lu Chen, Meng Yu, Xiao Wan, Ning Feng, He Shen, at isang disipulo ni Wu Liangzong. At ang lottery draw para sa unang martial arts competition ay Meng Yu vs. Xiao Wan. Si Meng Yu at Xiao Wan ay lumitaw ng magkasama, ang isa ay kasing ganda ng maliwanag na buwan, at ang isa ay maganda at makalangit, lahat sila ay namangha bilang mga makalangit na nilalang, na naging dahilan upang ang hindi mabilang na mga mandirigma ay umibig sa kanila. Gayunpaman, ang hitsura ni Meng Yu at Xiao Wan ay nagulat sa daan-daang libong tao sa audience. Magkahawak kamay na naglakad si Meng Yu at Xiao Wan papunta sa singsing, na may ngiti sa kanilang mukha at magagandang hakbang. Ang dalawang babaeng ito ay maganda, ngunit ang kanilang kaharian ay medyo mababa. Lahat sila ay nasa ika-4 na kalamidad ng Heavenly Tribulation Realm, kahit isa sa ika-5 kalamidad. Ang mga disipulo ng 4 na kapigatian ay hindi kwalipikadong lumahok sa Super Arena, tama ba? Hindi karapat-dapat ang mga ordinaryong alagad ng sekta, ngunit ang mga malalaking sekta at mga espesyal na sekta ay mga exception. Hanggat personal silang inirekomenda ng kanilang suzerain, sila ay karapat-dapat pa ring mag-enroll. Nakakamangha na napakaraming mga disipulo mula sa 4 na kapigatian ang nagsa-sign up para sa kompetisyon sa pagpili ngayong taon. Gayunpaman, ang Shield Cultivator ngayon ay isa ring alagad ng 4 Revelations, ngunit napakahusay niyang gumanap at may malaking potensyal. Sa kasamaang palad, siya ay mayabang lamang. Hindi ko alam kung paano ang performance nitong dalawang babae. Sa itaas ng langit, sa gitna ng mga ulap, may bulungan. Ngunit sa oras na ito, sa ring, si Meng Yu at Warner ay naghiwalay at nagharap sa isa't isa, handang makipagkompetensya. Ate Meng Yu, you have to do your best. Huwag kang magpigil, I have my own protection with holy magic, you can't hurt me. Nagsalita si Warner. Ganon din sayo. Nag-click si Meng Yu, at pagkatapos ay binuksan ang Beast Control Space, isang dagendong ng mga hayop ang tumunog, at pagkatapos ay 5 mga War Beast ang lumabas sa kalawakan. Ang hitsura ng Fire Kilin, Water Kilin, Stone Kilin, Soul Kilin at Lay Kilin ay nagulat sa mga manunood. Hoy! Nasaan si Xiaoyu? Kabanata 1205. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Halatang inilagay ko ito sa Beast Control Space, bakit hindi ito lumabas? Na may pagtataka sa kanyang mukha, sinilip ni Meng Yu ang Beast Control Space upang hanapin si Xiaoyu. At sa itaas ng kalangitan, sa gitna ng mga ulap, may mahinang tinig ng talakayan.
Ang mga master ng hayop na kumokontrol sa mga unicorn ay napakabihira, at ang mga ito ay may pinakamataas na kalidad. Mayroong 5 half-divine beast na tinatawag na unicorn bilang mga war beast. Ang babaeng ito ay may napakalakas na combat power. Natatakot ako na makakalaban niya ang Lord of the Earth. Pambihirang Beastmaster, pwede kang sumali sa pagtuturo ko. Maghintay lang at tingnan kung paano siya kumilos. Hindi nagtagal, isang unicorn na dagandong ang nagmula sa Beast Control Space, na yumanig sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, kinaladkad ni Mungyo ang isang sleepy-eyed Jade Unicorn mula sa Beast Control Space. Jade Kilin Divine Beast. Hindi, ito ay isang banal na hayop ng aking sariling kapalaran, at ito ay nagmula sa kapanganakan. Ang isang Beastmaster na may Divine Beast ay may malaking potensyal, at maaaring pumunta pa sa martial arts. Itong sanggol, ang aking Yanluo sect ay nahulog sa akin. Ako, si Feng Wanan, gusto din. Ganon din sa akin sa Promise Valley. Ngunit, ang lahat ng mga Beastmaster ay angkop para sa aking Tianhuang Academy. Sa mga ulap may tunog ng sorpresa, at maraming pinuno ng puwersa ng Central Continent ang nagsalita na sa ganitong paraan. Sa oras na ito, kausap ni Mungyo si Yukilin, Xiaoyo, huwag kang matulog, lalaban tayo. Sumulyap si Xiaoyo kay Warner, ngunit umiling, walang balak makipag-away, halatang ayaw makipag-away. Dahil si Xiaowan ay kay Lu Chen, kaya ayaw mong makipag-away kay Xiaowan. Nang makitang ganito si Xiaoyo, nahulaan din ni Mungyo ang tungkol sa 70% o 80%, ngunit kailangan niyang makasigurado. Beep beep, oo naman, nagmamadaling tumango si Xiaoyo, na nagpapatunay sa hula ni Mungyo. Okay, tapos tumabi ka. Wala ring magawa si Mungyo, at ayaw niyang pilitin si Xiaoyo, dahil ayaw din niyang kalabanan si Xiaowan. Siyempre alam din niya na ayaw makipagkompetensya sa kanya ni Xiaowan. Gayunpaman, sino ang nagsabi sa kanila na pareho silang malas, ngunit pinili lang nila ang isa't isa. Woo! Naglakad si Xiaoyo sa gilid ng ring at biglang tumawag. Narinig ng iba pang 5 unicorn ang tawag ni Xiaoyo, at sunod-sunod na iniwan ang kanilang mga poste, nagmamadaling tumakbo papunta sa gilid nito, at patuloy na hinahaplos ito para paboran ito. Ayaw mo bang awayin nila ako? Nang makitang inagaw ni Xiaoyo ang lahat ng unicorn, hindi agad natawa o umiyak si Mungyo. Ngunit para sa kanya, lalo na ang Beastmaster na maraming unicorn, nang walang anumang unicorn na makakalaban, ang lakas ng labanan ay bumaba ng higit sa kalahati. Beep beep, tumango pa rin si Xiaoyo, at yumuko ang kanyang mga braso, nakausli ang kanyang malalaking biceps, na tila isang palabas. Ngunit si Mungyo, bilang orihinal na may-ari ng Xiaoyo at Shengjia, ay may espiritual na koneksyon kay Xiaoyo, kaya natural niyang naiintindihan ang kahulugan ni Xiaoyo. Inaasahan ni Xiaoyo na hindi siya aasa sa mga war beast, ngunit umaasa lamang sa kanyang sariling lakas upang makipagkompetensya ng patas kay Xiaowan. Well, siguro tama ka. Saglit na nag-isip si Mungyo, pagkatapos ay tumalikod, handang makipagkompetensya kay Xiaowan ng one-on-one. Paano ito magagawa kung hindi naglalaro si Kilin? Sumimangot si Warner, walang halimaw na kalabanan si Beastmaster, kaya tinatawag pa rin siyang Beastmaster. It's feasible, I will use my own strength to compete with you. May extra sword sa kamay ni Mungyo. Isa itong king level na espada na may mataas na kalidad. Espesyal na pinik ito ni Fei Long para sa kanya. Bagamat si Mungyo ay nasa Beast Controlling Sect, matagal na siyang itinuturing ni Fei Long bilang isa sa kanya. Hanggat ang Legion ay gumagawa ng mas mataas na antas ng mga armas, palaging nandyan si Mungyo. Pero, may gustong sabihin si Warner, ngunit naputol ito ni Mungyo, ate, huwag kang mag-alala, hindi mahina ang kapangyarihan ko sa pakikipaglaban, kailangan mong lumaban. Alam ni Mungyo sa kanyang puso na hindi hinayaan ni Xiaoyo na lumaban ang lahat ng kilin dahil ayaw niyang matalo si Xiaowan. Ang Beastmaster ay may suporta ng hayop na mayroon ng malaking kalamangan. Bukod pa rito, malakas ang sariling combat power ni Mungyo. Pabayaan ang pagwawali sa mga walang talo na kalaban ng parehong antas, walang problema na talunin ang kagalang-galang sa mas mataas na antas. Kaya naman, kung papayagang maglaro si Kilin, masasabing unfair competition ito para kay Xiaowan. O sige,
Walang choice si Warner kundi ang tumango, sila ni Mengyo ay nanumpa na magkapatid, magkasama silang nag-usap tungkol sa lahat, nagbahagi ng mga sekreto sa isa't isa, kaya natural na alam nila kung gaano kahalaga si Mengyo. Gaano kalakas ang kapangyarihang panlaban ni Mengyo. Alam niya ang lahat, kahit na walang war beast na makakalaban. Ni Mengyo, hindi siya siguradong mananalo laban kay Mengyo. Lalaban si Kirin. Kasunod ng mahinang sigaw ni Mengyo, 6 na kilin martial art Ares ang tumakbo palabas, nilamon ang mga bundok at ilog na nakatingin sa mundo. Pinamumunuan ng Jade Unicorn Martial Veins, na sinamahan ng 5 Unicorn Martial Veins ng Huashui Shihanlei, na napapalibutan ng Mengyo. Sa susunod na sandali, lumitaw ang Unicorn Battle Body, at si Mengyo ay may dagdag na layer ng Crystal Clear Unicorn Armor. Wow! Sa plaza, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng karamihan, at lahat ng nakakita kay Mengyo na ipinatawag ang katawan ng labanan sa unang pagkakataon ay napabulalas. Ito ba, pangitain pa rin ba ito? Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang pangitain ni Ling Neng na binasbasa ng kilin armor ng mag-isa. Ang matandang lalaki ay hindi pa nakakita ng ganoong kakaibang pangitain, at walang pagpapakilala sa ganitong uri ng pangitain sa mga class eco. Ito ay talagang isang pagbubukas ng mata. Ito ay tila isa pang anyo ng pangitain, mas malakas kaysa sa ating simpleng pangitain. Hindi talaga simple ang babaeng ito. Bukod sa kakaibang vision niya, mayroon siyang 6 na Unicorn Martial Veins, na sapat na para patunayan na isa siyang first-class martial arts talent. Siguro ito ang walang katulad na kay-abangan. Sa mga ulap, lahat ng mga santo ay nagpakita ng pagkagulat. Ang pakikipaglaban sa katawan ay napakabihira, at ang mga may lumalaban na katawan ay magtatago rin ng kanilang mga lihim, at hindi maglakas loob na ibunyag ang mga ito sa labas ng mundo, upang hindi magdulot ng malalaking problema. Sa makatuwid, walang record ng fighting body sa Yoanwo Continent, at ito ay karaniwang itinuturing bilang isang pangitain. Sige, Ate Mengyo, simulan na natin. Ay nalalaya ni Warner ang pangitain, at isang malaking puno ng espiritu ang lumitaw sa likuran niya, at ang aura ay napakalaki, na nanginginig sa kawalan. Ha! Ito ay talagang isang pangitain ng puno ng espiritu. Kaya, ang martial veins ng babaeng ito ay maaaring kabilang sa puno ng espiritu, na kabilang sa ranggo ng langit. Spiritual Tree Martial Art Ares, kung doktor ka, dapat super strong ka. Kung mayroon siyang parehong gamot at martial arts, ito ay napakabihirang. Hintayin mo na lang ang performance niya. Sa itaas ng langit, ang mga banal na iyon ay nagsimulang magsalita muli. Ate, gumawa na tayo ng galaw. Sige ate, pansinin mo, kunin mo ang palad ko. Pinaikot ni Warner si Fan Tianxiu, ang kanyang jade na kamay ay naging palad, at sinampal niya si Mengyo gamit ang kanyang palad. Nabasag ng palad na iyon ang espasyo, nabasag ang kawalan, at ang pagpindot ng palad ay nagpayanig sa singsing. Broken Mon. Inilabas din ni Mengyo ang kanyang espada, at nilaslas, tinutukan ang palad ni Warner. Boom! Naputol ang talim ng espada sa palad, at nagkaroon ng malakas na ingay, na yumanig sa paligid. Ang kapangyarihan ng espada ay pumutol sa lakas ng palad, at pinutol ang mga patong ng proteksyon na kakanyahan sa kamay ni Warner, at pinutol sa palad ng ilang pulgada, halos maputol ang palad. Sayang lang at naubos na ang natitirang kapangyarihan ng espada, at hindi ito sumabog sa palad ni Warner, ninahati sa dalawa. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng dalawang panig ay parehong nasa kalagitnaan ng antas na makalangit na ranggo, at pareho silang tinuturuan ni Lu Chen, ngunit magkapareho sila sa kapangyarihan. Buti na lang may advantage si Mengyo sa mga armas, at may advantage ito at mas mataas,